Amen. Maminamal ang ating paksa, pamagatan po natin, the time is short. The time is short. Alam nyo, maminamahal, kung nung unang mga panahon, maminamahal, nung unang mga taon, ang pangaral ng mga preachers, maminamahal, ang pangaral ng ating mga minamahal na mga mangangaral noon, na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ay nabibilang na lang sa araw. Pero sa sandaling ito, maminamahal, sa mga panahon natin ngayon, ang paghihintay natin sa mahal na Panginoon, maminamahal, ay minuto na lang. Amen. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, the time is short. Kaya kung hindi pa natin, maminamahal, nagagawa ang mga dapat nating gawin sa paglilingkod sa Diyos, gawin na natin ngayon. Now is the time of survival. Anytime, mga minamahal, mag-rapture. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At nakikita na po natin ang tanda. Hindi naman ganito noon, mga minamahal, ang sitwasyon ng mundo natin. Dati malaya tayo, mga minamahal, makapagtrabaho. Malaya tayo makapasok sa mall, makakain, makapasyal, magdiwang ng kaarawan, magdiwang ng kapistahan o anumang mga okasyon. Pero nakita nyo ngayon, mga minamahal, ngayon ay unti-unting inaalis ang ating karapatan. Nasa banal na kasulatan yan, mga minamahal, nasa Biblia yan. After the rapture, maminamahal, after the rapture, pagkadating ng mahal na Panginoon, maminamahal, mag-take place, karakadaka, ang Antichrist. Mag-reign, maminamahal, ang 666, mag-reign. Mag-reign, maminamahal, yung kalaban ng Diyos, Satan's incarnate. Yung tinutukoy sa Biblia, maminamahal, na magtatatak ng 666, hindi siya karaniwang tao. Sinabi ng Biblia, siya po'y galing sa bottomless pit. Ang bottomless pit sa Biblia, maminamahal, ito po'y impyerno. Impyerno. Papasok, maminamahal, ang espiritu ni Satanas mismo. Doon sa isang kinikilala, ginagalang, at sinasampalatayanan ng mga tao sa buong mundo, isang dakilang, the great religious leader ng buong mundo, maminamahal, papasok sa kanya yung si Satanas mismo. Kasi siya lang ang may tinatawag na kredibilidad na paniwalaan ng tao sa buong mundo. Ang tawag sa kanya, Holy Father. Ang mga bansa, ang mga hari, lumuluhod sa kanya. Umahalik sa kamay niya. Lahat ng sabihin niya, pinaniniwalaan. Kaya ito yung gagamitin ni Satanas para pumasok, maminamahal, dun sa taong yun, at siya po'y magdidecree, maminamahal, ng mark of the beast. Tatatakan sa noo at tatatakan sa kamay ang lahat ng tao, maminamahal, at kapag hindi tumanggap ng tatak, pupugutan siya ng ulo. Nasa Revelation 20 verse 4. Kaya itong senaryo ngayon, maminamahal, yung nakikita po natin sa paligid natin, ito po'y kondisyon na, kinukondisyon na yung isip natin. Na balang araw, maminamahal, yung vaccine na yan, magiging gagawin na yan, maminamahal, na mark of the beast. Gagawing mark of the beast yan, maminamahal. Kasi sabi ng banal na kasulatan, the time is short. Samantalin natin ang panahon, maminamahal. Lahat ng hindi mo pa nagagawa noon sa paglilingkod sa Diyos, gawin mo na ngayon.
Ito yung panahon ng tinatawag na make-up. Yung tinatawag, mga minamahal, na wake-up call sa mga Kristiyanong pabaya, sa mga Kristiyanong ang inuuna ay material, sa mga Kristiyanong palamig-lamig, sa mga Kristiyanong ginagawang pastime ang paglilingkod sa Diyos. Ito po yung wake-up call. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, maminamal, na punuan ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamal, since the time is short, He warned us. Binibigyan tayo ng babala ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Maikli lang ang panahon. Kahit sabihin mo, mga minamahal, lumawig pa ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang Diyos, sinabi ng Biblia, ay puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit. Sinabi ng 2 Peter chapter 3, verse 8 and verse 9, sinabi diyan, mga minamahal, ang 1,000 taon ay pwedeng gawing isang araw ng Diyos. At ang isang araw ay pwedeng gawin na 1,000 taon ng ating mahal na Panginoon. Sinabi niya, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, kundi siya, mga minamahal, ay mapagpahinuhod sapagkat ayaw niya na tayo'y mapahamak. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong mag-make up. Amen? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon nagisingin ang ating pananampalataya. Kasi pag dumating ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, wala pong second batch. Walang second trip. Pag ikaw ay naiwan sa rapture, mga minamahal, mamumuhay ka ng walang Diyos. Ito po yung tinatawag, mga minamahal, na the day without God. A time without God. Pag naiwan sa rapture, maminamahal, doon mo maranasan, iiwan ng Diyos ang mundo sa loob ng 7 years. Makaranas ng 7 years, greatest tribulation, ang mga maiiwan sa mundo. Lahat ng mga Kristiyanong maiwan, walang Diyos na tutugon sa iyo. Mananalangin ka, wala kang mararamdamang banal na espiritu. Iiyak ka, maminamahal, pero malayo ang Diyos sa iyo. Yan yung panahon na walang Diyos. Nangyari na yan nung sa banal na kasulatan, nangyari na yan sa 2 Chronicles chapter 15, verse 2 hanggang 7, maminamahal, na dumating ang pagkakataon, ang mga Kristiyano noon ay iniwan ng Diyos. Nagkaroon ng kaguluhan, maminamahal, sabi nagkaroon ng civil war ang Israel. Walang kapayapaan ang kanilang paglabas at pagpasok. Wala na silang napakinggang salita ng Diyos. Wala silang kapayapaan, mga minamahal. Wala ng Diyos na tumugon sa kanila sapagkat iniwan sila ng Diyos nung panahon na yun. Yan, panahon, mga minamahal, yung sa 2 Chronicles, chapter 15. Uulitin yan, mangyayari uli yan, mga minamahal, after the rapture. Mamuhay tayong walang Diyos. Lahat nang gagawin mo para sa Diyos, maminamahal, parang baliwala. Hindi ka na makarinig ng salita ng Diyos, pupunta ka sa mga simbahan. Ang mapapakinggan mong pangaral, hindi po about Christ. Ang mapapakinggan mong pangaral, maminamahal, hindi about forgiveness. Hindi about love, hindi about salvation. Ang mapapakinggan mong mga pangaral dyan, maminamahal, ay mga pangako ng Antichrist, na kapag ikaw ay nagpatatak ng 666, giginawa ang buhay mo. Sasagana ang buhay mo. Mabubuhay kang payapa. Lahat ng mapakinggan mo, maminamahal, is about Antichrist. About the beast. Kahit anong simbahan ang puntahan mo, maminamahal, kasi magkaroon ng one world, one government, one religion.
Isa na lang ang reliyon, yung ating kinagisnan. Hindi na ituturo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi na ituturo ang kaligtasan. Hindi na ituturo ang forgiveness, reconciliation, love. Hindi na mapapakinggan yan at wala na tayong mapapakinggan salita ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamal, binibigyan tayo ng babala. Since the time is short, He warned us. Sinabi rito sa Mateo Kapitulo 24, talatang 43 hanggang 44, darating ang mahal na Panginoon sa hindi natin iniisip, hindi natin inaasahan. Basahin natin sandali, maminamahal. Dito po sa Mateo, chapter 24, verse 43 up to 44. Datapwat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng isang bayan kung anong panahon darating, ang mga magnanakaw ay siya'y magpupuyat at hindi niya pa pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Amen. Amen. 1 Corinthians 15, 51 up to 52. Sunod natin. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay 51 hanggang 51. 51 hanggang 52. Narito, sinasasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Amen. Amen. Sinabi ng Biblia, maminamahal, sinabi ng salita ng Diyos, in a twinkling of an eye, in a moment, in a seconds, sabi, tutunog ang trumpeta ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang lahat ng mga namatay, ang unang gigisingin para bigyan sila ng bagong katawang malwalhati. At ang sabi na talatang 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagat tutunog ang mga pakakak, ang mga patay ay mabubuhay na maguli ng walang kasiraan at tayo ay babaguhin. In a moment, in a twinkling of an eye, in a seconds, mga minamahal, anytime, mangyari yan. Amen? Kaya ang pag-asa ng mga Kristiyano, mga minamahal, na maraming makasama, ay yung meron tayong banal na pagkakatipon, meron tayong gawain. Kasi pag meron tayong banal na gawain, mga minamahal, nakakonsentrate tayo sa paglilingkod sa Diyos. Nakakonsentrate yung isip natin, yung puso natin, sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Hindi katulad pag ordinary days, pag walang gawain, maminamahal, di natin alam, baka nasa mall tayo. Baka nandun tayo sa barkada. Baka nandun tayo, maminamahal, sa mga katuwaan na mawala ang focus natin sa Diyos. Pag dumating ang mahal na Panginoon, maiwan tayo. Kaya ang pag-asa natin na lahat ng Kristiyano makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon ay gawain. Amen. Ipanalangin natin, may gawain, mga minamahal. Bumalik ang mahal na Panginoon sa panahon na tayo'y sumasamba. Sa panahon na meron tayong pagtitipon. Para lahat ng mga nasa gawain makasama. Amen. Pero mga minamahal, ang nakalulungkot lang, kung mayroong gawain, absent ka. Hindi ka makasama. Amen? At sinabi ng Biblia, darating ang mahal na Panginoon sa hindi natin inaasahan at hindi natin iniisip. Kung kailan hindi mo iniisip. Kaya, ang paglilingkod sa Diyos, maminamal, kailangan maging sigurista ka. Sabi ng Hosea 12:6, maganda ka palagi.
maganda ka palagi sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kasi kung dadalo ka, hindi, dadalo, hindi, para ka lang tumataya sa sugal. Para kang nakikipagsugal. Para kang nakikipagsapalaran. Pag yung dadalo ka, hindi. Minsan dadalo, minsan hindi, minsan dadalo. Para ka lang tumataya sa loto. Taya ka sa loto, mayroon ka inaalagaang numero, taya ka, bukas hindi. Tataya ka sa loto, bukas hindi. Tumama, hindi ka nakataya. Ganun ang mga Kristiyanong dadalo, hindi, tapos dadalo. Pag dumating ang mahal na Panginoon, wala nang pinakamiserableng tao kundi ang mga Kristiyanong maiwan sa rapture. Buti pa yung mga hindi Kristiyano, buti pa yung hindi mananampalataya kasi yung 7 years na yan, yun ay katiwasayan sa kanila. Yun ay kasaganaan sa kanila kasi hindi nila alam na ibinenta na nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Once na tinanggap mo ang 666, magsimula yan sa vaccine. Hanggang ang pinakadulo niyan, maminamahal, ay the mark of the beast. Ngayon, hindi pa yan mark of the beast, hindi pa yan 666 yung vaccine. Hindi pa yan. Kasi kinukondisyon pa lang yung isip natin. Kinukondisyon pa lang. Kaya nga, hindi nyo napapansin, maminamahal, laging may naiimbentong mga virus. Pagkatapos ng coronavirus, i-upgrade nila kasi hindi naman ito pandemic, ang tawag diyan pandemic. At may gawa nito yung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo na sinasabi ko sa inyo na maging ang mga hari, ang mga pinuno ng buong bansa, mga ambassador, mga prime minister. Pag nakita siya lumuluhod, umahalik sa kamay. Makapangyarihan siya. Siya ang nag-invento nito. Ang tawag dito ay pandemic. Kaya nga, hindi pa natatapos yung COVID-19, meron na namang dumating yung variant. Pagkatapos ng variant, meron pang Omega. Pagkatapos ng Delta variant, meron pang Omega. Mas matindi yan. Habang palala ng palala, maminamahal, hindi matatapos yan. Palala ng palala yung i-invento nilang virus. Kasi nga, hindi naman talaga salot galing sa Diyos yan. Invento yan. Nag-iiba-iba lang ng pangalan para i-upgrade yung pag-iingat natin. Akala natin, maminamahal, para sa kabutihan natin yun. Nagsimula na kailangan mag-face mask ka muna, tapos face shield. Nung mas matindi raw yung dumating na virus, yung Delta variant, kailangan na ng ineksyon kasi mabilis, mas matapang daw to. Mas mabilis daw kumalat. Kaya ineksyon na, vaccine na. Pag nag-imbento na naman sila ng panibagong peste, panibagong salot, hindi natin alam kung saan ilalagay diyan yung tinatawag na microchip. Habang ina-upgrade nila, maminamal yung virus, kanilang i-upgrade din yung antivirus. Doon sa antivirus, hindi natin alam saan ilalagay po yung mark of the beast, yung 666. Pero sa Biblia, maminamal, bago magkaroon ng tatakan ng 666, magkaroon muna ng rapture. Amen. Hindi pa intulutan ng mahal na Panginoon ng mga Kristiyano malagyan ng 666. Poprotektahan tayo ng mahal na Panginoon. Dahil kapag natatakan ka ng 666, you are belong to Satan. Wala ka ng pag-asa, mga minamal, ibinenta mo ng kaluluwa mo kay Satanas. Yung mga matatakan ng 666, 7 years, maranasan nila mang minamal ang katiwasayan, ang kapayapaan, ang kasaganaan for 7 years.
Pero ang kapalit naman ng 7 years, sabi po ng Revelation chapter 14, verse 9 up to 11. Pagkatapos mo ng kaginawaan, pagkatapos tumanggap ka ng kasaganaan, at saka ka, maminamahal, parurusan. Sabi ng Biblia, parurusan ang mga tumanggap ng 666, natatakan ng tatak ng diablo, tatak ng hayop. Sila'y pahihirapan araw at gabi, tormented, day and night, without rest, forever and ever. Hindi lamang 1,000 taon, hindi lamang 1,000,000 taon, hindi lamang 1,000,000,000 taon, hindi lang 1,000,000,000,000 taon. Walang katapusan, magpakailan-kailan paman. 7 years ka lang sasagana, 7 years ka lang magkaroon ng katiwasayan, kasaganaan, kapayapaan, pero ang katumbas ay walang katapusan. Pahirap sa impyerno, tormented day and night, araw at gabi, walang kapahingahan, magpakailan, kailan paman. Tignan niyo sa Revelation, maminamahal. Revelation chapter 14, verse 9 up to 11. Sunod natin yung Revelation 13, verse 16 up to 18. Basahin natin ito. Dito po sa Revelation chapter 14 verse 9 up to 11, sabi po, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom naman din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Dito po sa Revelation Kapitulo 13, talatang 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang 666. Amen. 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 Kaya nga sabi ko sa inyo, maminamahal, kinukondisyon ng isip natin. Tignan niyo pagpapasok ka sa kainan, pumunta ka sa mga fast food, pumunta ka sa Jollibee, kailangan makita yung temperature mo sa pamagitan ng noo. Itapat mo yung noo mo doon, o kaya yung kamay. Diba nakasulat yan, na sila'y pinagbigyan ng tatak sa noo at sa kamay. Upang ang walang tatak ay hindi makapagbili at hindi makapagbenta, kundi yaon lamang may tatak sa noo at sa kamay. Kaya nga kinukondisyon na tayo. Totoo, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Amen? Pag tinanggap mo ang tatak ng hayop, ang 666, mga minamahal, sinanla mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Hindi ka natatanggapin ng Diyos. You are belong to Satan. You are property of Satan. Sabi, makakaranas ka, sabi, lahat ng mga tumanggap ng tatak ng hayop sa kalang noo at sa kalang kamay ay pahihirapan sila ng apoy at asupre, araw at gabi. Tormented day and night without rest, forever and ever. Yung katiwasayan, yung kasaganaan na matitikman natin dyan, pag nagpatataka ng 666 ay 7 years lang. Pwede kang magkaroon ng kotse kahit wala kang pera. Pakita mo lang yung tatak mo. May tatak ako. Anong kotse po ang gusto nyo? Eto gusto ko. Pakita mo lang yung tatak mo. Pwede kang kumain sa mga masarap na restaurant, hindi ka magbabayad. Pakita mo yung tatak mo. Kahit saan ka pumunta, mag-travel ka, pwede kang mag-work pag meron kang tatak. Kita nyo, kinukondisyon na tayo ngayon pag wala kang vaccine, no work. Sa ibang mga fast food, mami naman, pag hindi ka nakabaksin, hindi ka pwedeng pumasok. Sa Maynila, ganun kahigpit. Pag hindi ka vaccinated, kailangan may ID ka nakabitin sa leeg mo. Kailangan vaccinated ka. Hindi pa yan, yung vaccine, hindi pa yan 666. Kinukondisyon pa lang yung isip natin para
Pag nagtataka na ng 666, iisipin ng tao na siguro antivirus na naman to para maproteksyonan kami, para hindi kami magkaroon ng sakit. Yung pala, yan ay pandaraya na ng Diablo. Gusto niya, maminamal, maging property ka ni Satanas at hindi ka na makalapit sa Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, maminamal, since the time is yours, binibigyan tayo ng babala ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Invest. Invest your life to Christ. Ngayon muna kinakailangan mag-invest ng buhay kay Kristo. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Lahat ng pinaghirapan mo rito, lahat ng inipon mo, maminamahal, mga naitayo mong bahay, naipundar mong mga lupa, nabili mong mga properties, kotse, magagarang bahay, useless yan. Ang pinaka-importante, mag-invest ka ng buhay kay Kristo. Maglingkod ka sa Diyos. Ngayon mo dapat pag-igihin ang paglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Biblia, ang sinumang mag-ibig mabuhay ay siyang mawawala ng buhay. Ngunit ang sinumang handang mamatay alang-alang kay Kristo ay masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Amen? Pag nag-ibig kang mabuhay, puro hanap buhay, lalo kang mawawala sa tunay na buhay. Ang buhay natin si Kristo. Sabi ng Biblia, I am the life. I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at ang kamatayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat namatay, mabubuhay siya. At ang sumasampalataya sa akin na nabubuhay, kailanman hindi na mamamatay. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Si Kristo ang tunay na buhay. Amen? Bakit ka nagtatrabaho? Kasi naghahanap buhay ka. Naghahanap buhay. Sa paghahanap mo ng buhay, lalo kang napapalayo sa tunay na buhay. Ang buhay natin si Kristo. Amen? Ngayon, a-absent ka dahil naghahanap buhay ka. Lalayo ka sa buhay. Ang tunay na buhay, ang tunay na pinagmumula ng buhay, malapang ng Kristo. Ay, hindi ka makadalo, hindi ka makapaglingkod, hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos, 100%. Because of, sabi nga, hanap buhay. Hindi mo alam, sa paghanap mo ng buhay, unti-unti kang napapalayo sa tunay na buhay. Si Kristo ang tunay na buhay. Amen? Ang sabi ng Mateo 16:25, ang naghahanap ng buhay ay lalong mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang handang mamatay alang-alang sa akin, makasumpong ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya nga sabi ng Balakslatan, invest your life to Christ. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, hindi mananakaw, hindi kakainin ng tanga, ng kalawang, hindi aanayin. Hindi mananakaw, hindi mawawala. Ang kayamanan natin sa langit, mga minamahal, sinabi ng Biblia, ito ay magpakailanman. Pero lahat ng mga pinag-ipunan natin dito, lahat ng mga pinaghirapan natin dito, ni singkong duling, wala kang madala. Amen? Amen? Tignan niyo si Alexander the Great. Alexander the Great, napakayamang tao po sa edad na 33. Nasakop niya ang buong mundo. The young military genius. Nasakop niya lahat ng tao, lahat ng kayamanan sa buong mundo, lahat ng bansa. Mayaman pa siya kay Hitler. Mayaman pa siya kay Yamashita. Dahil nasakop niya buong mundo, kinamkam niya lahat ng kayamanan. Pero bago siya mamatay, sabi niya, gusto ko kung ako'y mamamatay, doon sa paglilibingan ko, gusto ko lahat ng mga naipong kong kayamanan, isabog niyo doon lahat ng aking mga kayamanan, lahat ng ginto, lahat ng mga alahas na aking nakakamkam, na samsam sa buong mundo, habang buwat-buwat niyo ang aking kabaong. Itapon niyo ron lahat ng mga nasamsam kong mga kayamanan para makita ng lahat ng tao na nung namatay ako, wala akong natira. Walang natira sa akin. Lahat na nakuha ko, hindi ko nadala sa kabilang buhay. At bago niyo ako ililibing, ilabas niyo ang aking kamay.
ilabas niyo ang aking kamay na nakabuka. Habilin niya bago siya mamatay sa malaria para makita ng tao na wala akong dala-dala hanggang sa kamatayan ko. Hindi ako nakapagdala sa aking palad na nising kong duling na nakamkam kong kayamanan sa buong mundo. Amen? Ibig sabihin, babala sa atin yan. Tandaan natin na ang mananatili lang sa atin ay yung ginagawa natin kay Kristo. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Sinabi ng Biblia, maminamahal, be contented. Makontento kayo kung ano ang nasa inyo, may pagkain, may inumin. Sapagkat wala tayong dinilang anuman. Ang magpapahirap sa taong mayaman, yung discontentment. At ang magpapayaman sa ating mga mahirap, yung pagiging kontento natin. Amen? Tandaan nyo yan, maminamahal. Yung mga bilyonaryo ngayon, sila Lucio Tan, sila Henry C., si Villar, hindi pa yan kontento. Gusto pa yung yumaman ng yumaman. Pakiramdam nila, kulang pa. Kaya nagtatayo pa sila namang business. Kasi hindi sila kontento. Kaya ang nagpapahirap sa mga taong mayaman, yung discontentment. Pero sa ating mga mahirap, magkaroon lang tayo ng pagkain sa buong magapong ito. Masaya na tayo. Ang nagpapayaman sa atin ay yung ating contentment. Dahil tayo'y na kay Kristo. Amen. Kaya nga, invest your life to Christ. Sinabi ng Biblia, maminamal, anong hinihingi sa iyo ng Diyos? Maglingkod ka sa Kanya. Ibigin mo siya. Paglingkuran mo siya, ganapin mo ang Kanyang palatuntunan. Yan ang hinihingi ng Diyos para makapasok ka sa langit. Pag wala ka niyan, kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos para papasukin ka sa langit. Amen? Basahin natin dito, mami, ng Deuteronomy chapter 10, verse 12 up to 13. Dito sa Deuteronomy 30, verse 19 up to 20. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang palatuntunan na kiniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Amen. Amen. Dito po sa Deuteronomy, chapter 30, verse 19 up to 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Naking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na inyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya sapagkat Siya ang iyong buhay at kalaunan ng iyong makaarawan upang makatahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, paano ka mag-invest ng kayamanan sa langit? Paano mag-invest ng buhay kay Kristo? Sabi ng Biblia, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Amen. Ibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Matakot ka sa Kanya. Sundin mo ang Kanyang mga utos. At maglingkod ka sa Kanya, sabi, sa ikabubuti mo yun. Kasi para matahanan mo ang lupain na ipinangako ng Diyos sa iyong mga magulang, yun ang po yung langit. Na ikaw ay dadali ng Diyos sa langit, ang kalsada ay ginto. Ang aligi ay mga malagang diamante, brilyante, malagang hiyas, alahas. At ang higit sa lahat, maminamahal, wala ka ng kamatayan. Hindi ka natatanda. Hindi ka na kinakailangan magtrabaho para kumain. Lahat ay nandun na, kumpleto na lahat. Mga minamahal, walang hanggang kagalakan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen?
Alam nyo mga minamahal, napakapalad ng mga taong lumabas sa mundo kung nakakilala ka kay Kristo. Kasi nagkaroon ka ng pribileyo na makapasok sa langit, makapiling mo ang Diyos, magpakailanman. Yung kagalakang walang katapusan, yung maranasan mo, maminamal ang buhay na katulad ng Diyos. Hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit. Siya po'y magpakailanman, maranasan mo. Pag ikaw ay lumabas sa mundong ito, binibigyan ka ng Diyos ng pribileyo na maging katulad ng Diyos at makapiling ng Diyos sa kalangitan. Ang malungkot kapag hindi ka naglingkod sa Diyos. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, mabuti pa, sinisi mo ang magulang mo, inagasan ka na lang. Sana inagasan na lang ang magulang mo. Sana hindi ka na nabuhay. Sana hindi ka na lumabas sa mundo. Kasi once na lumabas ka sa mundo, hindi ka nag-invest ng buhay kay Kristo, mararanasan mo ang walang hanggang kaparusahan. Sabi ng Biblia, tormented day and night without rest. Apoy at asupre. Ang uod ay hindi namamatay, magpakailan-kailan pa man. Hindi lang 1,000,000 taon, hindi lang 1 bilyon, hindi lang 1 trilyon. Gano'ng katagal yun? Samantalang kung pera yun, natabunan ka na sa dami. Pero yun ang panahon, naguguguli mo doon sa walang hanggang kaparusahan. Tormented day and night without rest. Kaya pag nandun ka na sa kaparusahan, sisisihin mo magulang mo, magkikita kayo doon sa impyerno. Bakit? Hindi ka na lang inagasan para hindi ako lumabas sa mundo. Kaya doon, ang buhay sa impyerno, puro sisiyan. Puro away, aaway mo ang magulang mo. Bakit? Ipinanganak niyo pa ako. Pero ang langit, punong-puno ng pag-ibig. Makikita mo mga loved ones mo na kinuha ng mahal na Panginoon. Sabi magkakaroon ng great reunion. Ang ating mga mahal sa buhay na kinuha ng mahal na Panginoon at tayo na nabubuhay ay magsasamang muli at makakapiling ang mahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. Hindi na tayo maghiwalay forever. Habang nandito sa mundo, may separation. Unang-una, separation of body, soul, and spirit, yung kamatayan. Mamamatay tayo dito, maghiwalay ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwa natin babalik sa lupa. O ang katawan natin babalik sa lupa. Ang kaluluwa natin magbibigay sulit sa Diyos. Pag hindi siya naglingkod sa Diyos, ang kaluluwa niya mapunta sa impyerno. At ang espiritu niya babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kaya dito may separation, may kamatayan. The separation of body, soul, and spirit. The separation of our loved ones. Maghiwalay tayo sa kamatayan. May walay sa iyo ang magulang mo, asawa mo, anak mo dahil sa kamatayan. Napakasaklap ng buhay sa mundo, maminamahal. Maraming dalamhati. Pero doon sa piling ng Diyos, hindi na tayo maghihiwa-walay. Makakapiling muli natin sila magpakailanman sa piling ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa nabasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 7, verse 29 up to 31. Sabi ng verse 29, ang lalaking may asawa ay maging tulad sa walang asawa. Sapagkat ang panahon ay pinahikli, ang mga taong ang babae o ang lalaking may asawa ay maging tulad sa walang asawa. Kasi iba kasi yung paglilingkod ng Diyos sa single eh. Pag single ka, wala kang iniisip kundi yung ang mahal na Panginoon. Sabi nga, ang may asawa ay pinalulugaran niya ang asawa niya, tsaka ang Diyos. Nahati ang isip niya, ang puso niya. Amen? Pero ang walang asawa ay ginagawa ang kalooban ng Diyos para mapalugdan ang mahal na Panginoon. Pero ngayon, malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Ang panahon ay pinahikli. Ang mga may asawa, mabuhay kayong walang asawa. Para ring walang asawa. Amen? Kung anong ginagawa natin nung single tayo, walang nakahadlang sa paglilingkod, walang naging hadlang, hindi nababawasan ang katapatan, ang kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Dapat ganoon ang mga may asawa, maging tulad sa walang asawa. Hindi yung tulad nung may asawa na. Imbis na pagbangon, magpupuri na sa Diyos. Pagbangon, magtitimpla na ng dede, maghuhugas na ng biberon, maghuhugas ng pinggan, maglalaban ng lampin.
hanggang napagod na pagdating ng pagpupuri, pagdating ng panalangin, tulog na sa pagod. Ganon ang may asawa. Amen? Pero kung gusto mong makasama sa rapture, sabi ang may asawa parang wala na ring asawa. Amen? Mabuhay tayong parang walang iniintindi. Gampanan mo ang tungkulin mo sa pamilya mo, pero mas lalong gampanan mo ang tungkulin mo sa Diyos. Amen? At ang sabi, ang mga nagsisiiyak ay tulad sa hindi nagsisiiyak. Ibig sabihin, pag tayo nasa mga pagsubok, may mga panahon na tayo nasa mga kahirapan, umiiyak tayo sa pagsubok, umiiyak tayo sa kahirapan. Dahil babalik na ang mala Panginoon, sabi ang pagtitiis natin dito ay hindi kayang ikumpara sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin sa langit. Huwag mong iyakan yan. Ang tignan mo, yung gantimpalang naghihintay sa sa langit, sapagkat ang pagtitiis mo dito, hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa sa langit. Kaya ang mga nagsisiiyak, umiiyak sa problema, umiiyak sa pagsubok, nawala ng mga mahal sa buhay, umiiyak ka. Sabi, parang hindi sila nagsisiiyak. Ang mga nagsisiiyak ay tulad sa hindi nagsisiiyak. Ibig sabihin, ituon mo yung isip mo dun sa gantimpalang naghihintay sa iyo. Huwag mong iyakan ang pagsubok. Huwag mong iyakan ang kalungkutan. Huwag mong iyakan ang kahirapan. Iyakan mo ang kaluluwa mo na sana maging karapat-dapat sa pagpasok sa langit. Amen? At ang mga nagagalak ay tulad sa hindi nagagalak. Amen? Minsan nakakalimutan natin Kristiyano tayo pag tayo po maminamahal ay may mga happenings. Parang iniisip natin wala nang katapusan ang happenings na yan. Pag may mga okasyon, may mga kaarawan, may mga banding. Sabi diyan, ang mga nagagalak ay parang hindi nagagalak. Kasi maikli na lang ang panahon. Amen? Tandaan natin, sabi ng Job, chapter 36, verse 18, sabi, basahin natin ito sandali, Job 36, verse 18. Dito po sa Job, chapter 36, verse 18, sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw iligaw ng iyong kasiyahan, ni mailigaw ka man ng iyong kalakhan ng katubusan. Amen. Amen. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Ni iligaw ka man ng kalakihan ng katubusan. Yung isipin mo na ikaw ay ligtas na dahil tinubos ka na ni Kristo, tapos iligaw ka ng mga kasiyahan, ng mga happenings, ng mga okasyon. Na inawala na sa isip natin, maminamal na merong puot, may rapture, may tribulation, na pag naiwan ka sa rapture, katakot-takot na hirap maranasan mo. Alalahan mo, may puot, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Baka, sabi, ang isip mo'y malugmok sa mga kalayawan ng sanlibutan. May mga Kristiyano maminamahal. Pagtungkol sa kalayawan, pagpatungkol sa kasiyahan, mabilis pa sa 4:00. May mga nagpapaalam sa amin, pupunta sa isang okasyon, December pa, November pa lang, nagpapaalam na, excited. Kasi kasiyahan yun eh. Okasyon yun eh. Kainan, tawanan yun eh. Pero pag sinabing ayuno, fasting, general fasting, masakit po ako, may sakit po ako, masama po nararamdaman ko. Ang dami nang naramdaman sa katawan. Amen? Ganun ang mga ibang Kristiyano. Amen? Pag sa Diyos, ang daming dahilan. Pero sa mga kasiyahan, sa mga kalayawan, mga minamahal, ang daming paraan. Hindi na ubusan ng paraan. Pero pag para sa Diyos, hindi na ubusan ng dahilan. Kaya sabi, may puot, mag-ingat ka, baka ikaw iligaw ng iyong kasiyahan at mailigaw ka man ng kalakihan ng katubusan. Amen? Kaya sinabi rito, ang nagagalak tulad sa hindi nagagalak. Ang kagalakan natin ay ang presensya ng mahal na Panginoon. In thy presence, with the fullness of joy, sabi ng Biblia, doon lamang malulubos ang kagalakan natin pagdating sa langit. Kaya huwag tayong pasilo sa mga kasiyahan dito sa mundo. Pansamantala lang yan. Amen? At ang mga nagsisibili, sabi sa nabasa natin kanina, nagsisibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari.
Maraming mga Kristiyano, pag may maraming pera, talagang bili dito, bili doon. Biro mo, mag-aalmusal lang, pupunta pa ng Hong Kong. May bibilin lang mga minamahal na tela, pupunta pa ng Taiwan. Pupunta pa kung saan bansa para mabili yung gusto niyang bilhin. Yun ang sinabi ng Biblia, ang mga nagsisibili ay parang maging tulad sa walang pag-aari. Ibig sabihin, makontento ka kung ano meron ka. Hindi mo madadala yan. Amen? Minsan, mabili mo yan na minamal, ma-realize mo, hindi mo pala nagamit. Ganun hindi nyo naranasan yun. Pag nakakita ka ng magandang sapatos, bilin mo. Makakita ka ng bagong damit, magandang damit, bilin mo, pero ma-realize mo, paglipas ng mga ilang araw, hindi mo pala nagamit. Amen? Sabi, ang nagsisibili ay maging tulad sa walang pag-aari. When God bless you materially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Amen? Pag pinagpala ka ng Diyos, huwag mong itaas ang antas ng iyong buhay. Dapat maging simple ka pa rin. Amen? Hindi yung kakain ka lang, punta ka pa ng Hong Kong. Mag-almusal ka lang, punta ka ng Taiwan. Bibili ka lang ng tela, punta ka pa ng Singapore. When God bless you materially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Dapat pag pinagpahala ka ng Diyos para makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit, ang isipin mo kagad, yung standard of giving. Amen? Amen? Ngayon, mga Kristiyano, nakalimutan na nila yung vow offering nila. Yung mga nagbaw ng 1,000, nakalimutan na nila. Kahit tumaas na yung antas ng kanilang buhay, may nakabili na ng sasakyan, nakabili ng magandang gamit, nakabili ng bagong gadget, kumusta yung vow offering mo? Meron ba? May vow offering pala. 1 taon na tayong may vow offering, hindi na natin naalala. Yung binabayad natin sa bahay dito sa Pastoral House, na binili na natin, tayo na may-ari nito, wag nating onsehin yung nagpautang sa atin. Bayaran pa rin natin yun. Amen! Totoo yun, atin na to, pero kailangan gawin natin yung pananagutan natin. Amen? Yung mga nagbaw offering, wag niyong kalimutan yan kasi itong isang buwan na bayaran natin itong month of October, hindi namin alam paano mapupunuan. Hindi namin alam sa kami kukuha. Isa lang yata ang nakapagbigay ng vow offering. Lahat kinuha na sa ministerial. Paano kung walang ministerial? Hindi tayo nakabayad. Ma-forfeit yung binabayaran natin. Imbis na nakabayad na tayo na mahigit 1 taon, ma-forfeited pa ito, mawala pa sa atin. Total, 1,000 lang naman isang buwan. Bakit hindi pa natin magawa? Pag-ipunan natin para, sabi, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, huwag mong itaas ang antas ng buhay mo. Ang itaas mo yung pagbibigay mo sa gawain ng Diyos. Amen? Tignan nyo dito sa Biblia, mabasahin po natin. 1 Timothy chapter 6, verse 7 and 8. Talo natin ng 17 hanggang 19. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatan 7 hanggang 8, talon ng 17 hanggang 19. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisihan na tayo doon. 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa makayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang ibig sabihin niyan, maminamahal, ng when God bless you materially. Don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Sabi ko, kung ano meron ka, masiyang ka na dyan. Amen? Makontento ka na dyan sapagkat wala tayong dinalang anuman, wala rin tayong mailalabas na anuman.
Ang sabi rito, ang mga mayayaman sa sanlibutan ito'y pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang hindi nananatili kundi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng bagay upang ating ikagalak. Sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, at magtipon ng kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanahan sa buhay, sa tunay na buhay. Amen! Kaya maminamahal, the time is short, samantalay natin lahat ng mga magagawa natin para sa Diyos, gawin na natin. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Amen? Tayo po tumayo, maminamahal, at minsan pa tayong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting walang dahilan upang iwanan ka. Tayo po ay mga minamahal, magsisi habang tayo po, maminamahal, ay umaawit. Ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga kahilingan, mga pre-request sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mawit tayo, mawit mga kapatid. Kahit na bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa iyo, di ko ipagpapalit. Kahit kanino pa, walang dahilan upang iwanan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan, paano kong malilimutan sa'yo'y manalangin, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya kundi makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat. Ating Panginoon sa buhay ko, walang ibang ligaya kundi magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Sa circumstance. Walang dahilan upang iwanan ka. Umawit tayo mga minamahal. Minsan pa nating awitan ang ating dakilang Diyos, pinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y umaawit mga minamahal,
Laihi po natin ang puso na mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ano man ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, habang inaawitan natin ang ating mahal na Panginoon, nababagbag ang puso ng ating dakilang Diyos. Ibibigay ang ating mga kahilingan ng ating mahal na Panginoon. Walang dahilan upang balikan mo. Pansamantalang ligaya sa mundo. Umawi tayo ng buong pagmamahal, mga naman sa ating dakilang Diyos. Paano ko malilimutan sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo nagtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugon sa aking mga anak, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo nagkas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugon sa aking mga anak, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Hallelujah, Jesus. Sa ating mga bisita, mga minamahal, itaas niyo po yung mga kamay. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang tagapagligtas. Alam niyo, napakapalad niyo po, mga minamahal, sa mga baguhan natin mga kapatid. Sapagat bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon, isa po kayo sa kinabagan ng ating mahal na Panginoon, dinala sa kanyang banal na gawain. Mga minamahal, kayo po'y nasa katotohanan. Ang gawain ito'y magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, in this world, ye shall have tribulation. Sa mundong ito, marami tayong kapigatian, marami tayong mararanasang kalamidad, mararanasang epidemya, mararanasang mga salot, mga kahirapan, kagutuman. Ngunit sabi ng Biblia, lakasan niyo ang inyong loob sapagkat ako'y paparito upang kung saan ako naroon, kayong lahat ay doroon sa piling ko, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Wala tayong kagalakan dito, mga minamahal. Dito'y puro hirap, puro kapigatian, kalungkutan, karamdaman, kadalamhatian, separation. Darating ang araw, maghiwalay ang ating katawan, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Darating ang araw, maghiwalay ang ating mga mahal sa buhay. Mawawala sa atin ang ating mga magulang, ang ating asawa, ang ating anak. Ang ating mga mahal sa buhay, hindi na natin makapiling. Ngunit sa piling ng Diyos, wala nang paghiwalay. Hindi na tayo magkakaiwalay. Sama-sama tayo sa piling ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa ating mga bisita, mga minamagtas niyo po yung mga kamay, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang tagapagligtas. Sabihin niyo po mga panalangin ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po
ay isang makasalanan. Mahal na Panginoon, isinusuko ko po ang aking buong buhay sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, at hari ng aking buhay, mahal na Panginoon, baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, panalangin po natin ang ating bagong kapatid sa mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sinabi mo na ang sinumang patatawarin dito sa lupa, ipatatawarin mo sa langit. Ang sinumang kakalagan dito sa lupa, kakalagan mo sa langit. Mahal na Panginoon, kay patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang mga tunay na anak mo, mahal na Panginoon, sa isip, sa salita at katotohanan. Iligtas mo sa ng kalaman sa buhay at hindi nawa ito ang una tuli ng kanilang paglilingkod. Ito po'y maging simula na po at makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo hanggang sa pagbabalik mo, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, mga minamahal, ito po ay paglibing sa ating buhay makasalanan. Sinabi ng Biblia, sabi sa pamagitan ng bautismo ay nalibing na ang iyong mga dating makasalanan, ang ating dating kasalanan. Kasi sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao makasalanan. Kaya nga pag tinanggap mo si Kristo, kailangan mabautismohan ka para ilibing yung ating dating kasalanan. Yan po ay sa pamagitan ng paglubog sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog po kayo. Yan po ay simbolo ng inyong pananampalataya na si Kristo ay namatay, nalibing, at nagbangon muli sa mga patay. Yan po ay tinatawag na symbolical. Simbolo yan ng pagkamatay, pagkalibing ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kapag kayo'y nabautismuhan, magiging kabahagi kayo ng kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoon. Pag hindi po kayo nabautismuhan, ikinalulungkot ko, hindi po kayo papasok sa karinang langit, gaya ng sinabi ng Biblia sa John chapter 3, verse 5. Maliban ang tao ay panganak na muli sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa karinang langit. Ito po ang pinaka-access, pinaka-ground para makarating tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi kayo magpapalit ng reliyon, kundi ginagawa nyo lang ang proseso ng Diyos para ang tao makarating sa langit. Hindi pagpapalit ng reliyon yan. Sumusunod lang tayo sa proseso ng Diyos. May proseso ang Diyos, paano makarating ang tao sa langit. Kaya God bless you po, mami na mahal. Pwede po kayo mamaya magpabautismo. After ng ating banal na gawain, pwede na kayong bumalik muna sa inyong upuan. At sa lahat ng mga mananampalataya, sama-sama na po nating idalangin ang ating mga kailingan, ang ating mga prayer request, mami na mahal. Inuulit ko, mami na mahal, tandaan po natin, survival lang ating paglilingkod sa Diyos ngayon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, mami na mahal, huwag tayong magbakasakali. Tandaan po natin, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Walang pagsisisi na nasa una. Maraming mga mananampalataya sa huli, pagsisisiyan nila ang kanilang kapabayaan. Kami nga nandito na sa pastoral house, araw at gabi nananalangin. Natatakot pa kaming maiwan sa rapture. Kayo pa kaya, maminamahal, na tuwing banal na gawain lang, dadalo, maminamahal, makasiguro na ma-rapture. Kami nga, dito na kami nakatira. Araw at gabi nagpupuri kami. Hindi pa kami sigurado, kaya gumagawa pa kami ng paraan para mag-makeup, ibig sabihin, mapunuan ang mga mapagkukulang namin, lalo na tayo, mga minamahal. Tandaan po natin, walang second trip, walang second batch sa rapture. In a twinkling of an eye, in a seconds, pikit lamang na mata, sa isang kisap mata lang, mag-rapture. Pag naiwan ka sa rapture, mamumuhay kang walang Diyos. Wala ng Diyos na tutugon sa iyo. Wala ng Diyos na iingat sa iyo. Wala ng Diyos, mga minamahal, na pwede mong tawagan. 7 years, mabubuhay ang taong walang Diyos. Maghahari ang Antichrist. Kaya manalangin tayo, huwag tayong maiwan sa rapture. Amen. Sama-sama tayo manalangin. Hallelujah. Ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating mga pagkakamali, mga minamahal. Ma-realize natin itama, ano man ang ating mga pagkakamali. Ma-realize natin, mga minamahal, na mapunuan ang ating mga pagkukulang.
Sama-sama nating idulog sa Diyos, maging sa ating mga karamdaman, mga problema, mga kahilingan, sa ating dakilang Diyos, sama-sama nating idulog sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito, narito po kami. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal na pastor, dumadalangin po kami na patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, dakilang Diyos. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga kahinaan, sa aming mga kalikuan, mahal na Panginoon. Ihanda mo kami parati sa nanalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Maging handa kami, mahal na Panginoon, anumang araw, anumang oras. Kunin mo kami, mahal na Panginoon, sa panahon na meron kaming pagkakatipon upang lahat ng mga mananampalataya ay makasama. Mahal na Panginoon, sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila, maging ang mga karamdaman, mga problema, bigyan mo ng kalutasan, kagalingan, ng mataglay na karamdaman, lahat ng aming mga natitirang kahinaan, alisin mo, mahal na Panginoon, linisin mo kami, mahal na Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong nalalapit na pagbabalik, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating kamay, maminamahal sa ating mga ulo, at ang kabilang kamay, ipatong niyo po sa katawan, sa bahagi ng inyong katawan na may sakit, may karamdaman, manampalataya po tayo. Sama-sama nating sawayin lahat ng gawa ng karamdaman, gawa ng diablo ng mga karamdaman natin. Sabi niyo, lumayas kayo, demonyo ng karamdaman. Sinabi ng Biblia, lahat ng mga anak ng Diyos ay may tanda na magpapalayas ng demonyo, mga sakit at karamdaman. Gamitin natin ang kapangyarihang ito, maminamahal, sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of incurable diseases. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at mga karamdaman, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, arthritis. Hallelujah! Lahat ng mga sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed! Be healed in the name of Jesus. Vices be gone, problem be solved, unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah! Be strong in the Lord, in the power of His might, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo tayo, maminamahal, sabay-sabay tayong sisigaw. Abang tayo po'y tumatalon, maminamahal, ito po'y appreciation. Sinabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Kaya sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po'y tumatalon, maminamahal, bilang appreciation, mga minamahal, na natutuwa tayo, nagpapasalamat sa gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Sumigaw tayo ng malakas habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At bago tayo dumako, maminamahal, sa ating pong announcement, ay po'y kukuha ng special offering, maminamahal. Ang ating pong ating bahay sambahan ay unti-unti po nating inaayos, maminamahal. Marami pong mga tulo at pinapalitan natin ng mga sirana ng mga plywood. Kaya kung meron po kayong mga pwedeng itulong, maminamahal, kahit magpadala kayo ng yero o magpadala kayo ng plywood, nasa inyo. Pero ngayon, kukuha tayo natin special love offering, maminamahal, kasi marami po tayong papalitan ng ilang mga tumutulo, maminamahal, na dito sa lugar sa natin bago magtagulan, ay maihanda natin ang ating bahay sambahan. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating special love offering. Ito po'y kusang loob, maminamahal. Ayon lang po sa inyong nasa, kung kayo magbibigay. Ito ang ating beloved worker, beloved Elder, beloved Albert. Ipanalangin po yung ating special love offering at bibigay natin pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved preacher Lando. Maraming salamat po, beloved ordained preacher, Ronald Boy. Hallelujah. Nalangin po tayo. O dakilang Diyos na makaparan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan po, mahal na Panginoon Jesus. Muli po, mahal po, dito po kami sa bahagi na pagbibigay, mahal po ng special love offering. Mahal na Panginoon, nakikita niyo po, mahal na Panginoon, ang mga kamayan na matapatan, nagbibigay, mahal na Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, mahal na Panginoon, palaguin ang kanilang mga negosyo, mahal na Panginoon, mga hanap buhayan, mahal na Panginoon, balik niyo po sa kanila maraming beses, mahal na Panginoon, patuloy po silang makapagbigay, mahal na Panginoon, sa kanilang mga special love offering, mahal na Panginoon, pang magamit po sa inyong banal na gawain, mahal na Panginoon, at ganoon din po mga kapatiran na gusto magbigay, ngunit walang magbigay, mahal na Panginoon, pagpalain niyo rin po sila, mahal na Panginoon, upang sa susunod, mahal na Panginoon, ay sila man po ay makapagbigay, mahal na Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you.
some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Purihin po ating pinamalapayan ni Jesus. God bless po ating Beloved Adults Choir. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagbigay. Amen. Praise God. At ay tuloy-tuloy po, God bless po sa ating Beloved Ordained Preacher Boy Kaluya sa ating napag-aral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maminamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, maminamahal, malapit na po yung ating Christmas Thanksgiving. 48 days na lang, maminamahal, Pasko na. Kaya amin kayong tatanungin, mga minamahal, kung anong araw nyo gusto yung ating Thanksgiving. Mayroon po 3 araw po dito na inyo mapagpipilian. Mga minamahal, magbutuhan po tayo mamaya, mga minamahal. December 19, araw po ng linggo. December 24, araw ng biyernes. December 26, araw ng linggo. Ngayon po, minamahal, kung sino po yung may gusto ng December 19, magtaas po ng kamay. December 19, ilan lamang po kayo. Amen. December 24, overnight prayer po yan, maminamol, December 24, araw ng biyernes, yung ating Thanksgiving. Sino po ang may gusto, minamahal? Wala nagtataas ng kamay. December 26, araw ng linggo. Ayun. December 26 po, beloved OP. December 26 na po. Amen. December 26 na po, ang ating Christmas Thanksgiving. Araw po yan ng linggo, minamahal. Amen, praise God. Kaya po minamahal, katulad ng dati, minamahal, ating ginagawa kapag Thanksgiving po natin, magdala po tayo minamahal na ating kanya-kanyang baon, minamahal, na mapagsasalo-saluhan po natin. Total, buwan po yan ng bigayan, minamahal, araw ng Pasko, buwan po yan ng bigayan, minamahal, kung paano po yung ginawa natin noong ating anniversary. Higitan po natin, mga minamahal, magdala po tayo na ating kanya-kanyang baon o pamapagsasalo-saluhan po natin. Kung ano po yung makayanan po yung dalhin, mga minamahal, kahit makunti yan, kahit maliit yan, kapag pinagsama-sama po natin, dadami po yan na pagsasalo-saluhan po natin. Kaya final na po, minamahal, December 26, ang ating Thanksgiving po. Araw po yan ng linggo. Amen, praise God. Amen, praise God. At tuloy-tuloy na po, minamahal, sa ating mga announcement, mga minamahal. Patuloy po sa ating minamahal na bisita, patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Araw po ng Merkoles, 1:00 ng hapon, hanggang 4:00 ng hapon. At yung darating po na Biyernes, maminamahal, may overnight prayer na po tayo. Amen, praise God. Sa Biyernes na dadating, 9:00 po ng gabi, ang ating pananambahan hanggang 4:00 ng madaling araw ng Sabado. Kaya mayroon na po tayong overnight, mga minamahal. Araw ng linggo, 9:00 ng umaga, nagtatapos po ng ganitong oras, 2:00 po ng hapon. Kaya minamahal, araw ng Biyernes, baka may pumunta rito na 12:00 ng tanghali. Minamahal, overnight na po natin yan, araw po ng Biyernes. 9:00 po ng gabi, hanggang 4:00 na madaling araw ng Sabado. Yan po, minamahal. Yung ating Facebook Live, minamahal, sa ating Jesus Miracle Hour, Lunes po yan hanggang Sabado, 9:00 ng gabi, hanggang 10:00 po yan ng gabi. At yung ating television program po, minamahal, sa PTV Channel 4, tuwing araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi, hanggang 12:00 po yan ng hating gabi. At yung radio program po sa Dako ng Manila, sa DCME, 15:30, talapitan na ating mga radyo, minamahal, sa AM band po yan, minamahal, Lunes po yan hanggang Sabado, 11:00 ng gabi, hanggang 12:00 po yan ng hating gabi. Yan po.
ating may schedule. Mayroon tayong lihans. Sa mga magpapalihans po, minamahal, mayari po, makipag-ugnayan na po kayo sa ating pinamalapay ni Jesus upang pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihans. Mayroon tayong bautismo sa mga minamahal natin mga bisita, mga baguhan po natin kanina, minamahal na tumanggap. Magpabautismo po kayo. Libre po ang bautismo po dito, minamahal. At yung inyong mga damit na suot-suot, hindi po mababasa yan dahil mayroon po tayong magagamit na baptismal robe. Mamaya po, may magpapaliwanag po, minamahal and praise God. Pagkatapos po natin closing prayer, mga minamahal, may practice po ating mga beloved adults choir. Pagkatapos po ng closing prayer, may practice po kayo ng ating beloved adults choir. Amen. Praise God. Mga minamahal, kung wala na po, mga additional announcement ay tumayo na po, magpasalamat na po tayo sa ating pinamalapay ni Jesus, sa ating natapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, pag-uwi. Minamahal, panalangin na rin po ito ng ating brother worker, Brother Paulo Bondok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin. Magpasalamat na po tayo sa natapos nating matagumpay na pananambahan. Sa hapon na ito, tunay pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila, mapagpalang Ama Diyos na makapangyari sa lahat. Sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo, kami pinagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah. Muli na ipinagkalumong tagumpay. Hallelujah. Sa banal gawain, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paglagis mo sa batugto ng iyong banal gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga naghayag ng mga pinagpalang buhay na patotoo, na may mga kapatiran na nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. At maraming salamat, mahal na Panginoon, sa awitin po ng bawat beloved choir, simula sa children's choir, beloved youth choir, beloved adults choir, sa mga beloved Jesus Finest Generation Choir, mahal na Panginoon. Salamat sa matamis na pagkilos mo sa aming kaligitnaan, mahal na Panginoon, na muli namin nadama ang iyong banal na presensya. Hallelujah, na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah, na katunayan na ikaw ay aming kasama, mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat din po sa katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay ng kanilang ikasamput bahagi at manghandog. Pagpalay mo sila, mahal na Panginoon, sa iyong katapatan, mahal na Panginoon. At aming pinapasalamatan ng higit at higit ang iyong mga banal mo salita naming napag-aralan, napakinggan. Sa hapon na ito na dinala po ng ipiling mga ngaral, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, na malaya naming napapakinggan ng purong-puro ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung paano po iningatan ng minamahal ng kapatiran, ng paihapat, ligtas sa bahay sambahan. Pag-ingatan mo po sila sa paglalakbay para tayo mong maluwalhati, ligtas sa kalapong mga kanyang tahanan. Itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.